Honor of Battle League, Bumagagi Batres dito sa Branded Munoz QC. Hulo, magingay! Yeah! Maraming salamat sa Branded sa pagpapairam ng venue palagi. Hype Pit, Black Manila, Real Jokes, Arena, Ship Clothing. At pakisarado po yung pit to. Pasensya na po may event. Thank you. Sa kanan ko may MC, magpakilala ka. Yo, Santasa, Ingay Lingha, Tulig Salitan, Capture, Battle League, Battle of the G's, at Pitik, tsaka Nocturnal, at tsaka sa lahat ng isa-shout at ni-spell. Sa kaliwa ko may MC, magpakilala ka. Yan espero. Sinoutout na niya yung shoutout ko. Nanalo ng coin to si Spero. Pinili niya mauna, Santasa. Pakinggan natin, Santasa. Yo, check. Napasyal ka yata dito sa Bulo. Bakit? Ipaabot mo yung balita na nasa flip-top ka na? Ulul. Siyempre alam namin yan. Ikaw pa ba naman? Idol ka eh. Di ba ikaw yung luning kahubog? Kasi pagkatapos kong manood ng mga video reaction ng mga battle niya, yung battle mo na kagad piniplay ko kasunod, lalo pag gusto ko nang masira aking mood. Mahusay din po muna ang iyong pandinig, subalit di ka ba nakakatunog? Sobrang dami niyong magkakatunog. Meron kayong uri ng isang tengang tinatarget niyong maging tagapakinig at tagapanood. Ano bang ginagawa niyo sa tala? Sinusungkit o pinapaluhod? Alam mo anong ginagawa ko sa tala? Inuutangan ko, tas deactive ng account ang kasunod. Nung huling pasyal mo dito sa Pulo, yung dala mong Pampers na may tae, basta mo na lang iniwan. Nagkalat ka na nga lang ng tae nun dito, tas hindi ka pa nag-iwang, tas mag-iiwan ka sa comment section na sa susunod, babawi ka. Naku, curious ako ngayon sa dala-dala mong tae. Ibang klase ba yan? May kulay na? Magbibitaw ka lang naman ng mga kung ano-anong multi, tas sasabihin, ibang klase mga multi ko. Mag-wordplay ng pilit, tas sasabihin mas tulonggi siya ng konti mag-wordplay kay Unico. Mamimersonal at magiging parte yun ng personalidad mo. Okay. Nag-highlights ng sariling lines. Pang mongoloid na verso. In short, kinakain mo din yung tae mo. Alam naman namin nag-multi ka sa mga binitaw mo. Sa mga sinambit mo, naglaro ka ng salita. Bakit parang napaka-big deal sa'yo at gustong-gusto mo pang ipamuka? Ano bang gusto mong mangyari? Magmukha kang matalino, tas yung nakikinig sa'yo, magmukhang tanga? Eh kung dibdibang kaya kita sa panga. Huwag mo masyadong hina-highlight yung mga kakayahan mo sa pagmumulti at wordplay sa yung pakikipaglaban. Pagkat yung mga sinasabi mo, ipagpapaliwanag lang. Ito mga sinasabi ko ngayon, mga halimbawa. Gusto ko maging klaro lang. Hindi mo ba talaga kayang bumadal na hindi binabanggit yung word na wordplay at multi? Meron akong pansenaryo dyan. Kung sa tuwing sumusulat ka't kusa nang lumalabas yung word na wordplay at multi, ipadala mo na kay Charo yan. Kasi papaldo ka kapag yung dalawang salitang yun ay naipapalit sa pera kapag yung kwaderno ay inimbentaryo na. Kasi sa daming beses may ata nabanggit yun tol, pangginis na yan. Hindi basta pandyaryo lang. Kung si Looney ay tao lang, ulul, hindi kasi Jamorant, hayop ka. Wala kang mabobola dito. Digmahan tong pinuntahan mo, ito ay Valorant. Wala akong dalang gun bars, ang dala ko ay bandal sa yung daladalang samurai. Wala akong dalang bandal, ang daladala ko ay... wala akong dalang gun bars, ang daladala ko ay bandal sa yung dalang samurai. Kasi ano bang espesyal dito kay Espero? Bukod sa pagpapanyo niyo sa leeg na pang boy scout at bibihirang pagsusumbrelo, yung hairstyle mo na pang Westlife na tinulad mo kay Delo, o yung sex life mo na ang experience ay zero. Pwede din yung mga kinapikat mo na estilo at mas lalo na yung pag-iimbento mo ng mga nakamulti mo na issue. Bakit? Ano ba alam mo sa buhay? Magpa-cute at magpapungay? Hinahawi mo yung buhok mo sa gitna tas bigla mo ilulugay? Hoy! Espero na one-sided. Sabihin mo dun sa tropa mong punggok na kulot na close-minded. Merong battle MC na kayang pumatay na walang isyong ginagamit. Alam nyo kung paano at bakit? Ako din nagpapagupit at nag-aahit. Joke lang. Merong battle MC na kayang pumatay na walang isyong ginagamit. Alam nyo kung paano at bakit? Eh mga putang ina nyo pala eh. Kapag lumalaban ako, pinapatay ko yung mga putang inang ego nyo, skills nyo at talent na wala ni isa sa mga putang inang kamag-anak nyo na dadawit. Bakit, Netstol? Bakit? Pag niyaya, bakit anong saksakan ngayon, tol, sa loob ng walang labasan na silid? Papalag ka ba? Anong gagawin mo sa akin habang hawak mo yung kutsilyo mo?
sasabihin mo muna, sige ka, yung alaga mong pusa, kakantutin ko siya. Ganon kayo mag-isip? Ganon kayo mag-isip? Psst! Huwag yung ginagawang sandata yung pambabastos. Kahangalan ng paggamit niyan sa gitna ng pakikipaglaban. Di baling masabihang baka malunod sa pagmamamalalim kaysa lumutang sa ganyang klase ng kababawan. Sa totoo lang, Uncle, disagree ako dyan sa pandadawit ng mga wala namang kinalaman. Pero wala naman kami magagawa, di ba, kundi yan sumunod. Tsaka alam kong survey mo lang yan. Gusto mo lang makitang lumutang yung mga mababaw mag-isip dito sa pulo. Eh, hindi ito taga-pulo. Di ba taga-motos ka? Pero hindi ito pulo versus motos. Ito'y parang pinagtapat niyo yung kumukulong tubig kay Cronus at pinagkaiba ng magkaiba naming modus. Kasi nagpunta ako dito para sabihin Mongoloid Grammar 3. Mongoloid Grammar 3. Ikaw napunta dito para gawin pa siyang chorus. Mga ubok. Tayo, walang bala. Dispero, pahinga natin. Ulul! Pusi ka po. Taga-motos daw, taga-QC ako. Bobo ang puta. Sabi niya kanina, luning ka hubog. Ikaw din naman, sinabi mo dati, ikaw yung aklas na kalubog. Di ba? Pero santasa na kalaban! Ito yung pangarap ko na icon. Parang nagkawawi na si Shernan, tas dati siyang naka-iPhone. Pero tunay daw yan sa kultura, ha? Tangawig mo si Nikki. Ano tunay na kaagad porkit yung cellphone mo, Realme? Yabang no? Yung cellphone ko nga, Oppo. Pero wag ka dito maghangin, kasi yung halaga nito sa akin ay di na pwede tanggalin na kahit na anong laro, sa salita pa ang gawin, tandaan nyo na ang Oppo ay Oppo kahit papa mo bading. Fuck you. Alam mo bang imbis maganda sa'yo, paulit-ulit ako nagdagat? O alam kong maling-mali yan. Pero at least kasi yun, totoo, hindi lalim-laliman. Eh ikaw, amoy kang kanal. Di gago, real talk lang. Gabi daw yung hininga ni Josh, wow! Mukha ka bang naliligo? Eh sa YouTube na lang ako nanood ng battle nyo pero amoy na amoy ka pa sa video. Pinagtanong ko to kay Jerry G pero yung tugon niya malabo. Ang tanong ko, malakas ba yung santasa? Yung sagot niya mabaho. Pero nakilala to na seryoso. Misteryoso, yan ang sabi. Kasi cold person to si pare. At ganyan na ganyan din yung mga madalas matais sa klase. Tanga ang wibirdo nyo tingnan. Ang hihirap nyo sakyan. Tuloy na pagkakamala na yung pamilya nyo aswang. Pero sa digmaan daw ng mga titik at salita, mas madalas yung pinagwawagi yung mga pulpol na patawa. Tanga. May kanya-kanya yung perspektibo. At hindi yung rap battle yung mag-a-adjust kung saan ka mas epektibo. Pero masakit nga naman sa tenga ang tawanan. Lalo't di pasok sa yung panlasa. Pero kung talagang tunay ka sa kultura, alam mo na ang pagtawa rin ay paghanga. Magkakaiba tayo ng timpla ng mga salita't talata. At hindi lang umiikot sa isang kategorya ang pagiging makata. Tandaan mo yan. Pero mas madali nga bang magpatawa? O mas madaling maglalim-laliman? Tanga, mas madali na magpanggap lalo't wala kang paninindigan. Kasi mas trip niya lang daw maging old school. Walang pakilamanan, aba. Eh ginagamit mo lang yan kasangkapan para pagtakpan yung katotohanang na pag-iwanan ka na. Kasi wala naman talagang problema sa estilo. Nasa kung paano yan isulat. Pero aanhin mo yung malalim kung mababaw naman sumugat. Kaya yung panaginip na nagising sa isa pang panaginip, puro set up, pero wala yang dulot na ko. Ngayon ka magyabang ng panaginip sa walang tulog sa'yo. Pero pagbati pa rin santasa, kasi nagawa mong humarap dyan. Damhin mo na lang yung galit kung mangawit palaglang. Yung sisihin mo si Tulala, kung ba't ikaw dyan nasa lansan. Kasi kung di siya busy, hindi ikaw. Siya sana yung nasaktan. Welcome sa part 2 ng iyong series dito sa Pulo. Gusto ko maging ending mo ngayon. Sana mabasagan ka ng bungo o kaya maubusan ka ng dugo. Let's talk about creation in this part. Total, tingin mo sa sarili mo, isang creative na artist. Diba? Sa maikling panahon ng pakikinig ko dyan sa mga walang kwenta mong kanta at mga walang saysay mong sinasabi sa battle, nakitaan kita ng plot twist. Nagpapaprint ka ng in-screenshot na convo, tapos ginagamit mo sa battle as reference. Check nyo yung battle niya kay Blizzard, yung round 2 niya. Para mabigyan din yung haka-haka niyang evidence. Nagpapaprint ka ng in-screenshot na convo, tas F na F mo bansagan sarili mong creative na artist ka. Nagpapaprint ng in-screenshot na convo, creative na artist. Wala na to, finish na. Pag ito nag-reference ng santasa na ice cream or santasa na lapis, o yung mga katulad nung ganyan, yung na-adapt lang ng pagiging creative artist niya. Sa mga magja-judge dito, kung may iboboto kayong, may ibibigay kayong boto sa akin,
Huwag na lang, ibigay nyo na din yan sa kanya kasi mas kailangan mo yan. Kasi inaral mo yung sining. Sabi mo kay Vicente, ang tanong ko sa ang banda, di ba mahilig kang mag-rebat? Yung tanong ko ngayon, pag rounds mo na, i-rebat mo ng maganda. Huwag mong, sa kakapilit mong habulin yung mga itutugma mo dyan sa mga pilit mo na multi, ang mga sinasabi mo, hindi na ikaw. At huwag mo akong dadaan-daanin dyan sa mga pasigaw-sigaw ng pagbitaw para lang magmukhang malakas yung sulat mo. Kasi wala kang alam sa salitang creative at sining. Alam ko kung anong alam mo. Magpaprint ka na lang ng phone. Tapos pa-change oil mo na din yung utak mo, lalo na ngayon, nasa flip-top ka na. So feeling mo nag-uumapaw yung sining sa iyong katawan. Ulul puro kahanginan at kayabangan lang ang sayo'y nananaig. Ulul puro kahanginan at kayabangan lang ang sayo'y nananaig. Katotohanang hindi ka rin naman gagawa kung alam mong walang nakikinig, pero kapag alam mong walang magiging silbi ang bunga ng isang puno, putang ina mo, hindi ka rin magdidilig, di ba? Ganyan ka kaalagad ng sining. Tipong from spoken poetry, nag-rap, naging battle MC. Pero tingin ko sa'yo, mukha ka pa rin walang nagagawang kanta, tas gusto mo clothing na agad. At ang tingin ko sa'yo ngayon, mukha kang puwet ng babaeng sa harap ng camera nagtututuwad. O di ba? Daming tumangkilik, talagang bentang-benta. Hindi questionable yung mga sinasabi mong walang kakwenta-kwenta. Hindi ako naglalalim-laliman, tol. Sadyang ito'y likas na sa akin. Mas nakakaanin ka pa nga eh. Kasi ang estilo mo sa iba't ibang tao nang gagaling. Tagahanga din ako. Meron din akong iba't ibang klase ng tao na iniidolo, pero hindi na pakakailabas pa sa katauhan ko yung mga mukha nila. Hindi na pakakailabas pa sa katauhan ko yung mga mukha nila. Kaya hindi ka magiging si Looney Tol kahit makopya mo lahat ng kanyang kilos at simpatsya, pati paggalaw ng mukha hanggang sa pagbuntong hininga. Hindi ka, tol, magiging si Looney, pukin ang ina mo, copycat ka lang. Kaya wag mong tatawagin yung estilo mong kakaiba. Kasi wala naman talagang special case, pero walang special case, pero hindi ka gift of God kahit pangalan mo na Tanyel. O, di ba? Kasi taga QC ka. Ulul, mga kampon kayo ni Satan doon, sinasamba nyo doon si Lord Manuel. Pero sa supernatural na paningin, ikaw, si Samael, ako yung vessel ni Gabriel. Ulul, pag binaliktad mo, hindi aabot sa akin tong evening star nyo, ako yung morning star, tol. Constellation ka lang, hindi ka anghel. At mukha kang nagsosolong membro ng nag-iisang grupo ng kartel na nagbebenta ng mga pagjajakol nila on cam at tinatawag nyo yung salsel. Wala naman talagang dating mga delivery mo eh, parang kinancel na parcel at wala ka ring alam sa definisyon ng salitang sining o art kasi ang alam mo ay mag-inarte. Wala kang alam, tol, sa definisyon ng salitang art pagkat ang alam mo lang ay mag-inarte. O paano tong espera nyo? Laglag na yung pakpak. Pauuwiin ko to ng motos na nakalaglag na yung hasang, laylay pa yung tuka pero hindi pa rin mukhang kinarne. Pumunta ka dito, tigas-tigasan, tol, uuwi ka ng bading pagkat lagay mo sa akin parang mongoloid na kinorner ng 3 laseng, sabay inabutan pa ng isang ting-ting, sundutin mo yung ilong mo, makakauwi ka na pagtapos ng 10 bahing. Okay. Tayo, pangalawang bahas, pakinggan natin, espero. Hindi, seryoso. Naiyak ako ron. Hindi, seryoso. Unang salang ko dito na bigo. Dismayado sa nangyari. Pero di ba wala namang nagsabi na bawal rumibanse. Kaya nga sinikap na mahabi. Yung mga pandurugan ko na atake. Nang sa muling pagdaong sa pulo ay MacArthur na sa pagbawi. Kasi usapan na namin to ni Shernan. At sa pagbabalik ko ngay yari. Dahil walang masisira na pangako itong promising nyo lang bali. Tinalo ko ng isa sa mantra. Kaya yan ba yun masipat? Kung yung putang inang umubos dito sa pulo, pinag-zero ko sa flip-top. Ikaw nilaro ka lang di Diyos, pati ni Batman. Oo, sadis na sawi. Naging parausan sa mga manyak, paano bitch ka kasi. Pinaluhod ni Bat, pati ni Diyos, yung sigado na pasuko. Ni wala siyang nagawa sa BJ at kitang-kita na pasubo. Pero malalim pa nga rin pag sumulat. Kaya di na dapat tinatanong. Bokabularyong makaluma na sa utak ni Rarasyon. Pero paulit-ulit na yung talo. Lumilitaw na yung rason na talagang magmumukhang malalim kung palaging binabaon. Yung lalim mo, karagatan, pes sa manunuri di pasado. Sa inuuri ay malabo. Kasi ikaw ay tubig alat lamang sa mumunti na baso. Kasi pangungontra sa komedya, ganun yung estilo niya gumana. Kasi nilalason mga isip para sa kanya lang humanga. Tanga sa lungkot nitong mundo, anong karapatan mong pigilan sila tumawa?
Magkaiba si Emar kay Sinyo, iba si Sayed kay Jonas. Pero makikita sa resibo na sinusundan sila ng tao sa magkaiba nilang estilo. Ngayon ano yung punto na nais kong matingnan na di mo pwede isisi sa mga tao kung ba't ayaw ka pakinggan. Pero gets ko yung inggit! Gets ko yung bit-bit na dinibdib sa loob kung ba't ka nga durog. Paano sa lahat ng lumili ka ng ingay, ikaw lang di matunog? Ano? Pare-parehas na kami. Pare-parehas tumahi. Di na para ikaila. Pero akusado ka rin sa puntong ikaw yung sumalita. Kasi tamod ka lang din nila Sayad. Oo, aking nasita na ang yung pagiging kakaiba ay di na rin kakaiba. Pero sino nga bang nagpahid ng tahi sa kurtina? Kamusta na yung kumakain ng kulangot na vampira? Pamilyar? Mga jokes niyang tumatak. Si Mr. Hater ng komedya biglang ganun na sumapak. Pinagkalulu sarili para sa attention umangat at nung nagutom sa palakpakan nagawa rin kumagat. Pero maaari ka pa rin magsalita sa mga hindi mo maatim. Pero wag kang umastang pamantayan dahil hindi ka magaling. Wala kang karapatan na magdikta sa mga dapat na gawin. Yun yung sarili mo nga na pagkatao'y hinahanap mo pa rin. Kasi sa mga nagdaan niya na laban, buhat bangkuto palagi. Umaasta na batayan sa kararampot niya na bahagi. Ako musmus pa sa karanasan, pero kahit papano may naani. Habang nagmumukha lang na batayan kasi may gatas pa sa labi. Pero sige, appreciate nyo pa rin siya. Habang bumibira pa nga. At ang tanging hiling ko na lang sa'yo sa round 3, sana humihinga ka pa. Uling banat, pakinggan natin, Sandasa. Yo, check. Check, round 3. Pasagin na natin tong evening star ngayong round 3. I will make him fall. Kasi mas importante sa akin, tol, pagkawasak ng kalaban, hindi yung score. Kasi ang hilig mong mag-rebat, tapos ikaw din magre-react. Anong sunod? Mag-choke. Anong klaseng pandar yan? Anong gusto mong isipin ng mga tao? Sa sobrang lakas, nung rebat mo yung rounds mo na yanig, ulol, nakakaanto ka mag-rebat. Sa susunod na magbabalik ka, sana nakahiga ka na sa banig. Kasi malala na gutom mo, kasi hindi ka kumakain. Bars ba yun? Bars yun? O batak ka lang kaya mo nasabi yun sa kalaban mo? Malala na gutom, palamunin ka nga lang daw sa bahay nyo. Sino may sabi? E di yung kaibigan mong multo na si Casper. Nilalagyan ko pa daw ng nanay mo ng panyo sa likod Tapos dito, astang gangster Tigas ng mukha mo Panay-panay ang sahod mo. Hindi ka nagtatrabaho, pero panay-panay ang sahod mo sa iyong magulang at hindi sila nagmukhang magulang sa pagpapalaki ng makunat. Tigas ng mukha mo huwag kang piling laki sa ghetto. Ika'y batang lumaki sa Saudi. Mami, tawag mo sa iyong nanay, tas yung tatay mo taga Saudi. Konyong papay mo sa FB na puro pa-cute lang sa IG. Huwag kang piling laki sa street, di mo pa nakakanasang magkaroon ng best friend na lulong sa rugby. Lahat ng mga nakalaban mo, ang sinisilip sa iyong anggulo, nakita mong may pera sa rap kaya ka daw dito napunta. Huwag kang mag-alala, hindi nila ako kasing sama sumipat kasi alam ko talaga yung totoong dahilan kung ba't nandito ka. Kasi ulul ka! Boplax na battle MC na sa sariling lines nagre-react. Lakas na lakas dun sa kanyang mga pambata na ribat. Parehas na parehas lang kayo ng bat manunulat. Wala kayong puso ng battle MC tol. Mga mukha lang kayong estudyanteng pabibo na nagre-recite. Mga mukha lang kayong pabibong estudyante na nagre-recite. Mukha lang kayong pabibong estudyante. Kaya lang mukha lang pabibong estudyante na nagre-recite. Kaya lang wala kay pabibong estudyante na nagre-recite. Huwag na tayo magplastikan. Hindi, mga mukha lang kayong pabibong estudyante na nagre-recite. Huwag na tayo magplastikan. Tol, mas magaling pa mag-rap sa inyo si Casey Tandingan. Hindi kayo mga mukhang tamod ni Luning nagtalsikan. Mas mga mukha kayong kitikiting tinakwil ng tubig tas dito sa agos ng rap nagsisiksikan. Ang galing din ng flow mo no? Teka, pre, ano? Yan. Makakapasok ka lang naman sa meta kung me tapunan. So, pasok pala yun sa'yo. Pasok sa'yo yun. Pasok yun dyan sa lasa mong matabang at dyan sa malabo mong pananaw, hindi yun kalat. Ano bang tingin mo sa mga sulat mo? Parang tubig ng mineral, hindi mo makikitaan ng latak. Ulul pag nagbubuhos ka nga ng mga salita, nakikita mo ba reaksyon ng kanilang mga mukha? Nangangasim, parang
Pinalaklak mo ng tubig alat, gusto mo ng anyong tubig bars? Ha? Hindi na kailangan para dito sa ugok na uhaw sa atensyon. Always seeking for fame. Gusto ng spotlight. Walang makitang makinang sa walang makitang leksyon kasi kinengkoy ka lang nung Mirage. Binagsak ka nung Class G. Minama ka ni Blaser, pero panalo ka pa din kahit binugbog ka nung Subarashi. O, di ba? Panalo ka pa din kahit binugbog ka na nung Subarashi and still crowd favorite. Pero sa mga sulat na may il, dapat isa ka sa ina-isolate. Dapat isa ka sa ina-isolate. Kasi wala naman nakakagulat sa mga salitang pinagtutugma-tugma mo ng pilit. Ano feeling mo ngayon? Dahil sa'yo kaya yung naging batch mo sa flip top na buhat ng maigi? Ulol baka isa ka sa dahilan kaya yung naging batch mo doon nasasabihang pang 100 lang yung ticket? May bumulong pa nga sa akin eh, di ko kilala. Parang unknown. Kayo daw na mga takomang rapper, polongis mag-isip, parang Bartolome Brother, mga bobong vlogger. Mga magnanakaw ng content tapos feeling original yung ideya. Mga low-key na snatcher. At Luminous. Yo, tol. Looms. Hindi to style clash. Dapat title namin mismatch. Kasi hindi ko to ka-rival. Pakinggan mo to Kasi wala akong pakialam sa views. Ikaw ang hinahabol mo lagi mag-viral. Alam mo kung ano gusto ko? Gusto ko lang naman i-flex yung clothing line ng tropa kong Nocturnal Supremacy. Check nyo yun para sa mga umay na sa tribal. Kaya mo din pakinggan natin. Pero Tanginang to. Nag-joke kanina. Paano pa babawi? Huminto siya dun sa estudyante nag-recite. Naalala niya, nag-cutting siya sa klase. Tangina mo. Di ka pumasok. Gago. Tapos, nakakaantok ako mag-rebat. Kaya naman sa'yo, nakakaantok ka mag-rap. Tangina mo, lahat na lang. Pero sige, pasensya na agad. Kahapon ko lang nasulat yung round 3 ko. Sa dami ng dapat unahin. Mga responsibilidad na kinailangang akayin, pero kahit limitado man yung oras, di mo to kaya awatin kahit bilang na rin yung oras mo pagkatapos mo lahat to danasin. Paano malulunod to sa lait? Di na pwedeng makabangon at malabong makaahon. Paano nga nalamon? Pero makakatanggap pa rin yan ng papuri. Kaso dun nasa kabaong. Kasi pag uli na yung lahat, di ba mabuti na lang naaalala? Yan ay kinamulatan na nga. Oo, pag uli na yung lahat, kaso pinangunahan ko na. Kaya kahit wala pa yung sundo, hinatid na kita. Di na para pa sumabit. Di ba ang hangad mo'y umangat? Ayan na't pumapanig. Itong naiwan sa baba, nauna nang sumalangit. Pero alam ko mabubuhay ulit to. Kasi born again to si Gago. At kung paano ko nalaman kanina sa kabila ka pumasok? Makakanta ka doon. Ano tatanggi mo pa, Repa? Kala mo di ko alam? Pa-80s ka pa, gumagad is good ka naman. Nakataas pa kami niya kanino. Okay, buti. Gago! Tanga, wala ka ditong maluloko. Kaya pala nung anniversary, siya lang nakapolo. Pero ayos yung routine mo no? Para sa battle, malakas ka. Bago makasampa, dapat nakasamba. 80s ang puta. Kalokohan niyo, Diyos ko. Ganyan din yung tropa kong si Eds, pero takot yan sa multo. Hindi. Pero takot yan sa multo. Pinepeke pa yung imahe. Talagang desperado si Mister. Sa kagustuhan ng marami na react, dinadaan na sa filter. Ano pa kailang meron ng image? Panay kuda? Pati dito sinasali, ayaw mo pa? Di ba sabik ka sa reaction? O kaya nga, shinare ko na. Kasi tingnan nyo naman. Di ba kayang-kaya na talunin? Sabi ko, maski yung C, kayang-kaya kang talunin. Kasi 50% lang ng todo to. Binaba ko lang yung level mo. Kasi kung pahirapan ka nga sa C, paano pa kaya sa A-game ko? Puro yabang na lang ba? Yung mga napiling banatan? Kahit naman magpakababa ako dito, di mo ko kayang angatan. Hindi ko nga dinamay yung ingay likha. Diba? Hindi ko nga dinamay yung ingay likha. Hindi sa gusto kong ipagpaliban. Sadyang gusto kong gamitin yung mga ganun na angle sa mga miyembro nyong may bilang. Kaya pasensya sa performance. Sadyang boring yung ka-rival. Pero kung gusto nyo makanood ng solid, Meng, tara battle tayo sa finals.
Kasi di kita gusto na kalaban. Sadyang may gusto lang akong iparating sa mga nagmamalalim na umaastang matalim na yung putang ina nyong yabang, inaangkop yan sa galing. Ay, palakpakan natin yung laban na yun. Honor of Battle League, Bumangga Gibatres dito sa Branded Munoz QC. Ulay sa best pa, magingay. Yeah! Yun, napakaganda ng laban na yun. Maraming salamat sa Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, R&R, Chip Clothing at ang boto ng Horado 3-0 para kay Espero. With Espero, Tacoma, Motos Battle League, Pulora Battle League, Scissor of Battle, shoutout sa girlfriend ko, nandito siya ngayon si Krisa. Ako yung humingi kay Santasa kasi gusto ko talaga marinig yung mga tingin niya sa akin eh. Solid. All 3 rounds binigay ko kay Espero eh. Pero trip ko yung kung paano magsulat si Santasa tsaka kung paano siya sumilip ng angles. Pero kung usapang battle format kasi, mas lamang talaga si Espero overall. Parang rebuttals, aggression, delivery, jokes, punchline count. So yun lang din talaga. Parang maganda yung sulat ni Santasa kung trip mo talaga yung unique na angles, pero since battle format nga, mas naman sa punch na lang. Yes, pero. Yeah, J. Ray G. Mantra. 1 at 3, tinabla ko siya. Hindi dahil sa dinidisregard ko yung pagkakaiba nila ng estilo. Pero yung round 2, malinaw na para kay Espero yun. Sobrang solid, sobrang versatile niya. Hindi mo siya makonsider na style clash kasi si Espero ginamit niya rin kahit papano yung style ni Santasa, pero andun pa rin yung creativeness. Pero yung kay Santasa, para sa akin hindi sulat ang nagpatalo sa kanya. Yung patalo sa kanya, siguro yung linis ng performance. Yeah. Ay, may sinasabi mo. Don Rafael Mantra. Overall battle nga, hindi siya naging style clash. Kung ano yung ginagamit na atake ni Santasa sa battle, ganun ginawa ni Espero. Yung punchline count, parang pwede mo bilangin kung ilang punto yung naibigay nila. So round 1, mas maraming napunto may pinupunto si Santasa pero medyo humahaba yung setups niya bago makuha yung punto. Kaya Espero may mga 1-2 na punchline. Then sa round 2, ganda sana nung kay Santasa kasi nag-choke siya. Pero si Espero mas malakas yung round 2 niya kaysa sa round 1. Maganda sa round 2 ni Santasa is yung alagad ng sining, yung skill na yun, ang ganda ng pinupunto niya doon. Kaya kahit siguro nag-stutter siya, medyo dikit pa rin yung round 2 kahit mas maganda yung round 1 ni Espero. Mas maganda sa round 1 ni Espero yung round 2. Tapos round 3, yun nga, linis ng performance. Sobrang linis yung round 3 ni Espero. Good luck.